Hey, good morning guys! Another day, another house tour. So for today's video, nandito pa rin tayo sa The Park Place Village in Imus, Cavite to check itong newly constructed unit dito sa loob ng subdivision. But before we start, please click like, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga uploaded videos namin. So yung location ng ating subdivision ay along Aguinaldo Highway lang siya and katabi siya ng SNR Imus and ng Geely. Ayan. So house specifications tayo nitong unit na nasa likuran ko. Ang lot area natin is 150 square meters and yung floor area natin is 193.19 square meters. So this is a single attached with 4 bedrooms, 3 toilet and bath, 1 powder room and 2 carport. Ayan. So pasukin natin. Kita ko lang sa inyo yung facade. Ayan. So ang color combination niya is maroon, cream, shade of gray, rose pink, at saka ng white. So ito yung ating porch and meron tayo dito na pocket garden. So tatlo, dito sa side na to, dito at saka dito. Ayan. And yung ating carport, so again, this is for 2 cars. Kasya dito ang dalawang sasakyan. So pakita ko lang sa inyo yung ating gate. Ayan, so ito yung ating gate, kasama na po ito sa turnover. Tapos dito sa part na to, meron tayong cabinet, storage cabinet. So ito po ay sa ilalim ng hagdan. Ginawa natin ng storage para hindi po sayang yung space. Ayan, so pwede nyo lagyan ng mga gamit nyo sa sasakyan or yung mga cleaning materials ninyo. Ito yung ating provision for the telephone, internet, and cable connection. So, ang gagawin nyo na lang po is apply nyo na lang po sa service provider and madali na po yung makakabitan. Ito, meron pa rin tayo ditong outlet. Ayan. So, just in case, kailangan nyo ng masasaksakan habang kayo ay nandito sa carport. So, meron po tayong outlet dyan. And ito na yung ating setback. This is 2 meters. So, nandito yung ating Inca water tank na 700 liters po ang water capacity. Nandito rin yung ating laundry area. So, pwede mong ilagay dito yung iyong washing machine or dryer and wala nang problema po sa outlet. So, isasaksak na lang din yung inyong washing machine or yung dryer. Tapos dito, ito yung ating service area. So, meron na tayo dito na countertop and meron din tayong outlet. Tapos dito sa side na to, so this is still 2 meters na setback and meron tayong pocket garden dito sa side na to. Tapos ito yung magiging lanay. So pwede kang mag-set up ng coffee table dito or outdoor furnitures. And ito yung ating sliding door leading to the kitchen. Ayan. So pasukin natin yung loob, dun tayo dadaan sa main door. Ayan, so welcome sa ating unit. Pasok po. Ayan, so dito ang ating living area and dito yung ating magiging dining area. So this is an open layout. Depende na po sa inyo kung paano nyo i-design yung inyong living and dining area. And yung ginagamit natin na tiles dito is 60 by 60. Tapos po sa ating ceiling, ganito na po yung ating turnover, plain po na ceiling. Tapos meron na pong receptacle pin lights. And dito sa part na to, ayan, so meron na tayong wall design, wall cladding para for aesthetic purposes sa inyong living and dining area. So puntahan natin yung kitchen.
Dito sa kitchen, meron na tayong overhead na cabinets. Yan. And under counter. Tapos ito yung abang natin for the gas range. Meron na rin tayong outlet dito. Tapos dito sa bandang to, pwede ka magpalagay dito ng range hood if ever na gusto mo. Ang range hood kasi is para pagka nagluluto kayo, hindi nangangamoy yung inyong niluluto sa buong kabahayan. Yan. And ito pa, may mga ano pa tayo dito. Under counter cabinets. Tapos ito yung ating zinc. So ang ginamit natin ay single sink. Yung ating faucet, bale, iLife na po yung brand na ginamit dito. So malaki ito. Tapos, ito yung ating access door leading to the service or laundry area, which is yung pinakita natin kanina. Ayan. Tapos, ito naman, ito yung ating bedroom dito sa baba. So, again, pwede to as guest room, elderly room, or pwede rin as maid's room. And meron na rin tong built-in cabinet na from floor to ceiling. So, madami kang gamit na malalagay dito. And dito sa part na to, merong window. So, ito yung awning type. Ganyan siya. Yan. And kasama na rin yung skill. And ang kagandahan dito sa bedroom, dito sa baba, meron na siyang sariling toilet and bath. Yan. So, kompleto tayo ng turnover sa ating toilet and bath. Yung ating tiles is from floor to ceiling. Pero merong one layer na wala kasi for the design ng ating ceiling. Kasi medyo naka-draft ceiling siya. Tapos, ay ito yung ating toilet bowl, sink, and yung ating cover-free na mirror. Ayan. So, dito naman tayo sa powder room. Dito sa ating ground floor. So, again, kompleto pa rin tayo ng bathroom fixtures. Nandito yung ating toilet bowl with bidet po yan upon turnover. Yung ating imported na freestanding sink and yung ating mirror. Ayan. May kasama na rin po ito ng mga ganito, yung for sanitizing purposes. Yan, pwedeng lagay ng alcohol or pwedeng lagay ng soap. So, recap muna tayo bago tayo umakyat ng second floor. So, for the first floor, we have the living, the dining, the kitchen area. Meron tayong bedroom number 1 with own toilet and bath. Meron tayong powder room, and then sa labas, nandun yung ating laundry and service area, yung ating porch, pocket gardens, and yung ating 2 carport. Ayan. So, check na natin yung sa second floor. And dito naman sa stairs natin, so this is made of cement, pero gumagamit tayo ng wood planks for aesthetic purposes din. And ang gamit natin dito is apitong wood. Tapos dun sa ating handrails, so ito ay apitong wood din, pero dun sa pinaka-body niya, ito ay made of steel. And tingnan nyo yung ating window. So this is high ceiling. Pwede kang maglagay dyan ng chandelier. And for the windows, pwede mong lagyan yung mga uso ngayon na Korean blinds or yung mga modern na curtains ngayon. So dito sa second floor, we have 3 bedrooms and 2 toilet and bath. And yung ating sa flooring, ang gamit po natin dito is vinyl planks na wood type. Ayan. So dito tayo sa first bedroom, dito sa taas. Dito ang single size na bed, and nandito po yung ating provision for the window type aircon. So tatanggalin na lang po ito kapag ikakabit na po yung inyong window type aircon. And meron na tayong socket or outlet. Ayan. And nandito rin yung ating mga provision for the cables. So pag nagkabit nga yung service provider, madali na lang kasi every room meron na siyang provision. Tapos ito yung kanyang vanity area. So may drawer.
And meron pang mga lagayan doon. So, pwede kang maglagay dyan ng mga bags mo or other gamit mo, personal gamit mo sa kwarto. Ayan. And ito yung ating built-in cabinet. So, meron ding drawer sa loob. So, check natin naman yung ibang bedrooms dito sa taas. So, dito muna tayo sa master's bedroom. Ayan, so malaki na to kasi syempre, this is a master's bedroom. So sa master's bedroom po, ang abang po natin for the aircon is split type. So yan po yung kanyang provision for the split type aircon. Yan po yung butas. Ayan, and ito yung ating window. So owning type din po ito. Pag ganan. And dito rin sa other sides. Tapos ito na yung kanyang built-in cabinet. So marami kang malalagay dito since minaximize po natin yung space. Kumbaga from floor to ceiling, hindi yung magtitira pa tayo ng konti dun sa taas tapos ang hirap namang linisin. Ayan. Tapos ito yung kanyang vanity area. So pasukin na natin yung master's toilet and bath. So malaki yung space niya for the master's toilet and bath. Kung mapapansin nyo, doon sa mga fini-feature namin na units ni Interhouse, hindi talaga tinitipid yung fixtures sa toilet and bath nila, miski hindi sa master's toilet and bath. Pero dito, kapag sinabing master's toilet and bath ni Interhouse, dito sa The Grand Park Place, meron po tayong bathtub. Ayan. So ito po ay customized and ito yung tinatawag na parang freestanding. Kasi yung iba, ay di ba naka-ano siya, nakadikit. Ito kasi ay ganito yung style niya. And meron na tayong wall niche dito, 'yun. So, ang wall niche kasi lagi ko ring binabanggit, ito yung lagayan natin ng mga toiletries mo or yung magamit mo habang naliligo ka. And ang kagandahan nito kasi madali siyang linisin. Hindi yung bibili ka pa ng lagayan tapos sasabit mo pa sa kung saan-saan. Tapos ang hirap linisin or the usual is, ano lang, yung naninilaw lang kasi nga laging nababasa. Tapos ito yung ating toilet bowl with bidet. So, ikakabit pa po yung bidet. Tapos ito yung ating lavatory. Yan. So, working na po yung ating water. Yan. Tapos ito yung ating cover-free na mirror. So, for the wet area or shower area, so dito ka na magsha-shower. Yan po yung ating rain shower. So, ayun yung pinaka-rain shower and ito yung handheld. So, smaller version noong sa rain shower. And ito yung kanyang pinaka-faucet. Ayan. So, pagka binuksan ko to, baka maligo ako sa house tour. Ayan. And ito yung ating shower glass enclosure. Ayan. So, ang ganda ng kanyang shower area. Ayan. So, for the last bedroom dito sa taas, ay ito na yon. Ayan. So, kasya dito ang single size na bed, pag ganon or pag ganyan. Depende na lang sa inyo. Or, pwede ka rin naman magpalagay ng bunk bed. Ayan. And ito yung ating provision for the window type aircon. Kanyang windows. Ito yung kanyang vanity area. And the built-in cabinet. For the last part of our video house tour dito sa unit na to, so ito na yung kanyang common toilet and bath para dun sa 2 bedrooms dito sa taas. Ayan. So, yung tiles niya ay may design na rin. So, hindi na siya na yung plain na white. Ayan. And, nandito yung ating shower head. Ito po yung ating provision for the single point water heater. So, kung gusto nyo ng may mainit na tubig, ay unit na lang po ng water heater ang bibilhin nyo and ready to install na po yan. Meron na rin pong nakaabang na saksakan. So, hindi mo na problemahin kung saan isasaksak. Okay, so if interested ka dito sa unit na to, again, this is ready for occupancy. So, kung ang hanap niyo is yung madali ng lipatan para sa inyo ang unit na to. This is a single attached with 4 bedrooms, 3 toilet and bath, 1 powder room, and 2 carport. And ang ating total contract price po is 11.2 million. Reservation fee is 100,000. Nasa description box po yung ating full details. So, that's it. Thank you for watching.